Mga kapuso, umabot na po sa 10 ang bilang ng mga pinatay ng Super Bagyong Juan. Hanggang ngayon naman, meron pa rin mga lugar na walang kuryente. Nakatutok si June Veneracion live mula sa tanggapan ng National Disaster Risk Reduction and Management Council sa Campo Aguinaldo. June, ano na ang pinakahuli dyan? Michael, mo patuloy na minomonitor nitong National Disaster Risk Reduction and Management Council. Ito nga naging epekto ng Bagyong Juan at dahil nga sa pinsalang iniwan ng bagyo ay irerekomenda nitong NDRRMC sa COMELEC na ipagpaliban muna ang barangay at SK elections sa mga apektadong lugar. 10 na ang patay sa paghagupit ng Bagyong Juan, sabi ng NDRRMC. Karamihan sa mga nasawi nabagsakan ng puno mula sa Region 1. 12 naman ang nasaktan. Mahigit 10,000 katawang apektado ng bagyo. Sa report ng NDRRMC, mula pa kahapon, nakakaranas na ng paputol-putol ng supply ng kuryente sa 210 lungsod at bayan sa Region 1, 2 at Cordillera Administrative Region. Maraming daan sa mga nasabing rehiyon na hindi pa rin madaanan dahil sa landslide. Nararapat pa rin ang paghahanda sa mga pamilya at sa ating mga Disaster Risk Reduction and Management Councils. Dapat daw manatiling naka-alerto dahil critical pa rin ang sitwasyon lalo't hindi pa nakakalabas ng Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Juan. Bukas dadalaw dito sa NDRRMC si COMELEC Chairman Jose Melo para pag-usapan ang epekto ng bagyo sa nakatakdang barangay at SK election sa darating na Lunes. Irerekomenda raw ng NDRRMC sa COMELEC na ipagpaliban ang eleksyon sa Region 1, 2 at CAR. We cannot go on election electing our barangay officials while we are busy for the recovery, rehabilitation, and relief. Malalaman naman mamayang alas 11 ng gabi kung ano ang rekomendasyon ng NDRRMC at Pag-asa kung balik na ba ang klase bukas o mananatiling suspendido. Pag gumanda na daw ang sitwasyon o lagay ng panahon bukas ay sisimula daw ilipad ng mga helicopter ng Philippine Air Force ang mga relief goods at iba pang tulong para sa mga probinsyang sinalanta ng bagyo. Mike. June, antabayanan na lang natin mamayang alas 11 ng gabi ikamo ang anunsyo kung suspendido ang klase bukas o balik na sa klase ang mga bata. Maraming salamat, June Veneracion. Chika Minute! Isa na namang twist ang naganap sa Survivor Philippines Celebrity Showdown kagabi. Nagkaroon kasi ng double elimination. Ang detalye sa chika ni Aubrey Carampet. Listen carefully. Boboto kayo muli. Nagulantang ang Nagar Tribe sa Tribal Council kagabi nang i-anunsyo ni Survivor Philippines host Richard Gutierrez na magkakaroon ng double elimination. Hindi nila alam na pagkatapos palang ma-vote off ni Miko, muli pala silang pipili ng sunod na mapapatalsik sa isla at kasama pang boboto ang tribong Sarmayi. Sa pagkakataong ito, ginamit na ni Ira at Moy ang kanilang immunity bracelets. Ang nakakuha ng pinakamaraming boto ay ang starstruck graduate na si Ian Batterson. We all knew naman sa tribo ko like baka double elimination to. That's why it's a very special elimination. I'm just disappointed. Sayang naman, pero I made it far naman. I didn't quit. Hindi ako natanggal agad. Aminado si Ian, hindi niya maiwasang mainis at sumama ang loob sa ilang katribo, pati na sa mga taong inakala niyang kaibigan sa isla. The original plan was to remove Ira first and to remove Miko. Nakaroon si Ira ng immunity bracelet. It really ruined our day. That's why sobrang galit ako kay Ira. Parang it ruined our plan. That's why I was like, she's so annoying right now. Pero nagpapasalamat si Ian sa pagkakataon na ma-experience ang pagiging Survivor castaway. Umaasa si Ian na mas mabibigyan na siya ng TV and movie projects. Yung totoong passion ko is gusto ko talaga maging actor dito. Kahit baluktot pa yung Tagalog ko. There's a lot of actors with baluktot Tagalog pero may soap sila, di ba? I want to be one of those guys. Aubrey Carampel updated to Showbiz Happening. Ilang Kapuso stars wagi sa 23rd Annual Aliw Awards. Abangan yan mamaya. Susunod! Ang mga pinakasariwang balita pa rin kaugnay ng Super Bagyong Juan. Babaeng OFW na hawak ng DSWD kumpirmadong ina ng sanggol na inabandona sa eroplano. Senador Bong Revilla, kapuso pa rin. Tuloy-tuloy lang ang pagiging kapuso. Tututukan natin dito sa 24 Oras.